His love. It'll fill your heart and satisfy your soul. Oh, let the endless things that hold you with His Spirit like a door. You'll be set upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Praise God. Sing the song with loudness. Salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi at payapa sa ating pong lahat. Mga minamahal natin, mga kababayan. Uli po tayo ay sumasahing papawido. Tayo ay narito muli upang patuloy na maghayag ng mga salita ng ating Diyos. At tunay naman na napakabuti ng Panginoon. Kailanman siya'y hindi nagbabago. Nanatili siyang tapat. At siya'y Diyos na mahabagin, mapagpatawad at patuloy na nagbibigay sa lahat upang bigyan ng pagkakataon na magawa ang kanyang banal na kalooban. Let the Son of God enfold you. Kaya mga minamahal, halina po kahit samantalahin natin ang pagkakataon pong ito upang sa layunin po na ating patuloy na talakayin ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng live na ito na pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. So God bless po sa mga nakantabay. Medyo late po tayo ng konti dahil po ay ang tagal po na pumasok nung at ganun pa man ay ayan, sikapin po natin na patuloy na ating mapaglingkuran ang Panginoon. Una ay sa kanyang kalooban, magawa at sa pangunguna ng ating Diyos. Sa panahon ngayon ay patuloy natin na hinihimok ang tao na laging magtiwala sa magagawa ng Diyos. Magtiwala sa magagawa ng Panginoon sa ating mga buhay sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang papangyarihin anumang bagay, lalo kung anumang ating mga dalangin, anuman ang ating mga kahilingan sa bawat araw. Salamat po sa Diyos sa muli na ibinigay sa atin na kalakasan o patuloy na kalakasan at buhay. At sa inyo man, sa mga patuloy na mga sumusubaybay at nakikinabang, God bless po sa inyong lahat. God bless po sa bawat isa. Sabi po sa aklat ng Jeremias sa aklat po ng Jeremias 17 talata po, mga kababayan, mga minamahal, talatang 5, ang sabi po rito. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Ayon po sa ating binasa, ay nasa sumpa yung tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay
sa Panginoon. Sumpain. Sa madaling salita ay hindi po talaga kalooban ng Diyos na ang tao ay magtiwala sa tao. Ano po? Sa pangako ng tao, sa sinasabi ng tao, na kung ang puso, sabi rito, humihiwalay. No? Humihiwalay sa Panginoon. Paano pong humihiwalay? Yun bang mas pinagtitiwalaan ng tao, yung kapwa-tao? Tapos yung Diyos na siyang dapat na pagtiwalaan, yun naman ang hiniwalayan. Kumbaga, mas ibinaling niya yung panig, yung kanyang atensyon doon sa magagawa ng tao, doon sa magagawa sa kanya, yung maibigay sa kanya ng magandang buhay, maibigay na kung ano man yung ipinangako ng tao. Hindi na nakita ng tao, yung ibang tao, ang pangako ng Diyos. Yung kayang gawin ng Diyos, yung kayang ibigay ng Diyos. Humihiwalay ang puso sa Diyos. Nawala ang kanyang tiwala sa Diyos. Yon. Mas nagtiwala ngayon ang tao sa tao. At hindi na siya nagtiwala sa magagawa ng Diyos. Mali po mga kapatid, mali po mga kababayan, sa ating po mga minamahal. Maling ugaliin, maling magkaroon ng ganong puso na kumbaga minamaliit ng tao yung kakayanan, yung magagawa ng Diyos. Minamaliit ng tao kung kaya't hindi na siya tumitiwala sa Diyos. Ganyan po naman ang karamihan Kita niya naman kapag ang tao po ay nakikinabang ang tao, nandoon siya. Yun ang kanyang pina-priority. Yun ang kanyang mas inuuna. Amen? Yun yung kanyang, yung ugali ng tao, Yun yung kanyang inuuna at hindi na niya masyadong binibigyan ng importansya ang Diyos. Diba? Kahit halimbawa ang trabaho, diba? Anong naipangako ng tao? Sahod, Sahod, pagkain, ano pa? Kumbaga, kapag ginawa mo ito, ginawa mo yun, may pangako ang tao. Mayroon siyang ibibigay sa iyo. So, kadalasan ang nangyayari, yung atensyon ng tao, nandoon, nagkaroon ng tinatawag na pagbaling sa halip na sa Diyos tumiwala, ay sa tao na tumiwala ang tao. Kung kaya ang sabi rito, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya hindi dapat na ang tao ay humihiwalay ang puso sa Diyos na ang kanya pong pagtitiwala ay nasa tao na. Ganyan po kadalasan nangyayari, Pero hindi po yun mabuti. Hindi yun kaaya-aya sa Panginoon. Hindi yun kalugod-lugod sa Diyos dahil tao yan at mas tinitiwalaan mo kaysa Diyos. Naalala ko nga yung aral ng iglesia na ang turing nila kay Kristo at pagkakilala nila sa ating Panginoon ay tao lamang. So kung ganon, bawal po na tumiwala kay Kristo kung siya ay tao lamang. Bagay po sa ating nabasa, bawal tumiwala sa tao
na ang puso ay humihiwalay sa Diyos. Kaya kung tao ang ating Panginoon, ay hindi nararapat na siya pagtitiwalaan. Dahil susumpain ka Susumpain ka ng Diyos. Kaya para hindi tayo masumpa, ang ating pagtitiwalaan ang Diyos. Ngayon, bakit maraming tao nagtitiwala sa Panginoon? Sapagkat, batay po sa salita ng Diyos, si Kristo ay hindi po talaga tao lamang. Siya ay nagkatawang tao, pero hindi siya tao lamang. Yung salitang nagkatawang tao ay mayroon siyang dating kalagayan. Hindi naman magkatawang tao yung tao na. Amen? Kaya nagkatawang tao, hindi siya dating tao. Ano po siya dati nung hindi pa siya nagkatawang tao? Ganito ang sabi sa aklat ng John. Pakinggan po natin ang nilalaman ng salita ng Diyos bago siya magkatawang tao. Ay narito po ang sagot doon po sa isang tanong. Sa talatang 1, ganito ang sinasabi, mga minamahal natin at mga kababayan at sa atin po mga kapatid. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Nang pasimula, siya ang verbo, salita or logos. Verbo, siya nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. Kasama ng Diyos sa ibang salin, pag binasa nyo, ay kasama ng Diyos. At ang verbo o yung salita o yung logos sa Griego ay Diyos. Ano po? Sino yung verbo na sinabing ay Diyos? Dito po sa talatang 14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa bugtong ng Ama. Ayon. Gaya daw ng bugtong ng Ama. Ibig sabihin, anak ito. Bugtong ng Ama. Hindi sinabing bugtong na Ama, kundi bugtong ng Ama. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Sumalinaw, yung salita, verbo, logos, nakasama ng Diyos na binanggit at ang verbo ay Diyos, ito po yung nagkatawang tao. At nakita namin, ang sabi pa nung sumulat, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Nakasama kasi nila ang Panginoong Hesukristo nung magkatawang tao. Kaya ang ating Panginoon, siya'y nagkatawang tao. Paano siya nagkatawang tao? Sa aklat ng Hebreo 10:5, nang siya'y bumaba, siya'y ipinaghanda ng isang katawan. Isang katawan, nasabi doon, bilang handog sa kasalanan. Kaya, kailangan niyang magkatawang tao sapagkat ang salita o ang Diyos ay walang laman at walang buto. Kaya kailangan niyang magkatawang tao para magkaroon ng panghandog. At ang katawan na yon ang gagamitin na panghandog. Sabi dito, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yon. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Tingnan nyo. Kaya ang sabi rito, nang maggagay na sinabi ko, narito, ako'y pumarito
sa balunbun ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Yon. Meron kasing isinulat na tungkol sa magaganap na ang Kristo, ang Mesiyas, ang Logos, ang salita, ang verbo, ay susuguin ng Ama papuntang lupa. Papunta sa sanglibutan, pababain. Kaya nga bumaba akong mula sa langit, sabi ng Panginoon. Hindi naman siya nagmula sa lupa. Hindi rin siya nagmula sa mundo. Hindi siya nagmula dito. Tayo kasi mula sa alabok bilang tao. Pero ang Kristo, saan siya galing nung hindi pa siya nagkatawang tao? Ang sabi rito, sa 6 talata po ay 38 ng Juan, ganito ang sabi, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Ayon. Nung hindi pa po siya nagkatawang tao, nasaan siya ngayon? Nandoon pala siya sa langit. Wala siya sa lupa. At hindi rin siya katulad natin na tao na. Noong hindi pa siya nagkatawang tao, nandoon siya nakatahan sa langit. Nandoon siya nakatira. Kaya bumaba siya. Yung salitang bumaba, hindi po bababa kung narito na siya. Dito siya manggagaling. Walang bababa. Ang bumababa ay nangangahulugang nanggagaling sa itaas, sa langit. Yun ang sabi niya, bumaba akong mula sa langit. Kaya maliwanag, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi tao lamang. Ano yung tao sa ating Panginoong Jesucristo? Yung kanyang katawan na inihanda ng Ama. Pagpasok niya sa sanglibutan, doon siya papasok sa katawan na yon na inihanda ng Ama. Sapagkat yung katawan ang gagamitin upang ito'y maging handog sa kasalanan. Para matupad yung sinalita ng banal na kasulatan. Kaya po mga minamahal, ang sabi niya, dahil yung mga nasusulat ay nagpapahayag ito tungkol sa Kanya. Kaya maliwanag ang ating Panginoong Jesucristo ay meron siyang dating kalagayan bago siya magkatawang tao. Hindi siya dating tao. Ang kalagayan niya dati ay ang salita. Basahin natin uli para maging maliwanag ang sinasabi. Talatang 1. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At pansinin niyo itong kasunod. At bantayan niyo po maigi, alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ano sa tingin niyo, mga kababayan, mga minamahal? Ang sabi, hindi daw ginawa kung wala siya. Nung pasimula, saan ba yung pasimula? Doon sa Genesis, mapapansin nyo, nung lalangin niya ang langit at lupa, lahat ng mga bagay, pati ang tao, yun pala, nung gawin niya yon, meron siyang kasama. Dahil kung wala siyang kasama, na ang kasama pala niya dito, sabi rito, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay kasama ng Diyos. Yun palang salita, na nang pasimula, siya pala yung kasama nung sinasabi doon na kasama ng Diyos. Kaya nga pala, hindi nga pwedeng lalangin ang mga bagay kung wala siya. Sa makatuwid, kaya nalalang ang langit at lupa, ang mga bituin, ang buwan, ang araw, ang isda, ang dagat, ang tao, ang mga punong kahoy, lahat kaya nalalang yan dahil nandoon na ang verbo. Nandoon na ang Kristo. Dahil alinman sa mga ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa makatuwid, kaya natuloy ang paggawa, nandoon siya. Kasama siya ng Diyos. Kaya nga pala sabi ng Diyos, 1:26 ng Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating
wangis. Sino yung kawangis niya na kasama niya ng paglalang? Ang sabi sa aklat po mga minamahal ng Kulusas sa 1 talata po ay 15. Maliwanag po na sinasabi doon ng salita ng Diyos. Batay po sa ating babasahin ang ganitong pangungusap. Pansinin niyo po ha. Tingnan niyo po ang sinabi ng salita ng Diyos. 1:15 ng Kulusas. Sabi rito, na siya ang larawan ng Diyos. Kaya pala, nung lalangin ng Diyos ang tao, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sino yung kalarawan ng Diyos na kasamang lumalang na matutulad sa kanila ang tao ayon sa kanilang larawan? Sino yung kalarawan ng Diyos? Ang sabi na kasama niya. Sabi rito na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ayan. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Yung salitang panganay, una yun sa lahat ng mga nilalang. Kaya tumutugma doon sa aklat ng Juan, 1 talata ay 3, tumutugma na hindi nga talaga pwedeng lalangin ang mga bagay hanggat wala siya. Ibig sabihin, itong ating Panginoong Hesukristo nang hindi pa siya bumaba at nagkatawang tao, nandoon na siya. Kaya yung mga bagay ay nalikha. Amen? Ibig sabihin, mas una siya. Nandoon na siya bago ang mga bagay dito sa mundo. At maging ang mundo, maging ang lupa. Bago yan malikha, nauna pa ang ating Panginoon. Nandoon na siya. Kaya ang sabi rito, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Nandoon na siya. Anong patunay na nandoon na siya? Ganito ang sabi sa aklat ng Juan. Basahin po natin ang 8:56. Ito yung ipinupuna sa kanya nung sabihin niya doon sa mga tao. Ganito. Ito ang hindi alam ng marami, 8:56 ng Juan. Nagalak ang inyong amang si Abraham. Alalahanin po natin, to si Abraham ay matagal na po itong nabuhay noon at patay na. Pero ang sabi ng Panginoon, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga na sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Takang-taka sila. Bakit sinabi niya? Bakit sinabi ni Kristo? Nang makita ang aking araw, ay wala pang 50 taon. Kumbaga, kilala nila, Alam nila kung ilang taon na si Kristo. Wala pang 50 taon. Takang-taka sila doon sa sinabi ni Kristo. Sinabi sa kanila ni Jesus, kasi nagsabi sila, wala ka pang 50 taon, nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Tingnan niyo. Bago pala si Abraham ipinanganak, si Kristo ay nandoon na. Una pa siya kay Abraham. Una pa siya kay Moises. Una pa siya kay Noe. Una pa siya kay Adan at Eva. Mga kababayan, kaya nagkaugnay-ugnay, nagkakaeksakto, nagkapanama, yung mga talata na talagang nandoon na ang ating Panginoon. Kasama na siya ng Ama nung bago pa lang likhain ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay maging ang tao. Kasama na siya at siya yung kalarawan. Pinatutunayan yan sa aklat ng Kulusas na siya ang kalarawan ng Diyos na di nakikita. Kasi ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Meaning, hindi nag-iisa. Atin word na plural. Kaya nga binanggit doon ay Elohim. Kaya makikita natin ng ating Panginoong Hesukristo, hindi talaga tao lamang. Gaya ng paniwala ng ibang mga tao. Kaya
pagtao si Kristo, bawal po sa kanyang tumiwala dahil ayaw na ayaw ng Diyos na magtiwala ka sa tao. Kasumpa-sumpa sa Diyos ang magtiwala ka sa tao. Kaya mga kababayan, mga minamahal, napakahalagang maunawaan natin ang mga bagay na ito sapagkat kung wala sila nito ay hindi sa kanila tumatahan ang banal na espiritu dahil hindi naging maliwanag sa kanila ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo mga minamahal. Ngayon, maliwanag na sinasabi roon, bago si Abraham ay ako nga. Tapos, sabi doon sa binasa natin sa Kolosas, pinipilipit ito ng mga INC. Ang sabi nila, nakita mo't nabasa mo, panganay siya ng lahat ng mga nilalang. Meaning, nilalang din siya. Ayon. Sabi nila, nilalang din daw ang ating Panginoong Jesucristo sapagat panganay siya ng lahat ng mga nilalang. Ito, madalas natin itong banggitin. Panganay siya ng lahat ng mga nilalang. So, pagbigyan natin, sasabihin natin halimbawa na nilalang ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, kailan siya nilalang? At sa anong paraan siya nilalang? Sa pagkapanganak ni Maria? Magkakaroon ito ng hindi magandang katibayan o patunay. Dahil kung ang pagkalalang sa kanya na ibig sabihin nila ay yung pagkapanganak ni Maria sa kanya, maliwanag, huli pa siya kay Abraham. Diba? Huli pa siya kay Abraham. At natural, kung ang pagkapanganak sa kanya ay sa panahon nila Jose at Maria, ibig sabihin, huli siya ni Noe, huli siya ni Moises. Wala pa siya nung lalangin ang langit at lupa. Pero ang sabi, hindi, alinman sa nilalang ay hindi nilalang kung wala siya. Sa makatuwid po mga kababayan, ang maliwanag ay kaya nalalang dahil nandoon na ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Nandoon na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ibig sabihin na panganay ng lahat ng mga nilalang, panganay siya ng alin? Ng lahat ng mga nilalang. Alin yung mga nilalang? Yung nilalang ng Diyos, ang langit at lupa, ano po, ang ibon, ang araw, ang buwan, yun ang mga nilalang. Hindi kasama si Kristo doon. Si Kristo, una, yung salitang panganay kasi una sa lahat ng mga nilalang. Hindi si Kristo nilalang, kundi una siya doon sa lahat ng mga nilalang. Yun ang dapat doon na maintindihan. Kaya, kung siya nilalang, ayon sa kanilang paliwanag, mga kababayan, magkakaroon ng napakalaking pagkakamali. Sapagkat, mga minamahal, mga babayan, ang sabi ni Kristo, una pa siya kay Abraham. Una pa siya, bago siya ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ano po? Maliwanag po na hindi mangyayari na una siya kay Abraham, samantalang kapapanganak pa lang sa kanya. Kaya hindi yung katawan niya ang tinutukoy, ano po, nang una pa siya kay Abraham o bago pinanganak si Abraham, kundi yung kalagayan niya dati bago siya magkatawang tao. Yung pagkakatawang tao niya, sa panahon lang yun nila ni Maria at Jose. Yun yung pagkakatawang tao niya. Pero bago siya magkatawang tao, nung nasa langit pa siya, kasama siya ng Diyos, mga minamahal, ay hindi yun ang ipinanganak ni Maria. Maliwanag. Hindi yun ang ipinanganak ni David, kasi mula sa lahi ni David, ang Panginoon, ang Kristo. So hindi yun ang ipinanganak, yung pagiging Kristo. Ano po, ang ipinanganak ngayon
mula kay David ay yung katawan niya. At yun yung ipinanganak ni Maria. Pero yung dating kalagayan niya, hindi yun maaring ipanganak ni David. Ano po? Pansinin nyo, babasahin ko sa inyo ha. Ito po babasahin ko. Sa Matthew 22, talata po ay 42. Kasi akala nila anak si Kristo kasi kilala nila mula sa lahi ni David at ipinanganak ni Maria. So, subaybay nila kung ilang taon si Jesus. Alamin natin. 22 verse 42 ng Matthew. Na sinasabi, talatang 41 muna, habang nagkakatipon nga ang mga Fariseo ay tinanong sila ni Jesus ng isang tanong na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Tingnan niyo yung tanong ha. Makinig kayong mabuti. Tingnan niyo yung tanong. Anong tanong? Anong sabi ni Kristo? Ano sa akala ninyo tungkol kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi nila sa kanya, kay David. Tingnan nyo ha. Kilalang kilala nila ang Panginoon, ano? Kay David. Kay David daw ang sabi. Sinabi niya sa kanya, kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Yung Kristo ha, siya yung tinutukoy niya. Bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David, sabi ng Panginoong Hesukristo, kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? At wala sino mang nakasagot sa kanya ng isang salita, ni walang sino mang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong. Amen? Napakaliwanag ang pahayag na ito ng Panginoong Hesukristo. Kung totoo ngang anak si na David, kasi yun ang alam ng mga tao. Apo siya ni David anak siya ni David. Yun ang alam ng mga tao. Pero merong tanong si Kristo sa kanila. Anong sabi ni Kristo? Ano baga sa akala ninyo? Kanino bagang anak siya? Sabi ng mga tao, ang bilis sumagot, kay David. Kay David daw. Ang tugon ni Kristo, anong sabi ni Kristo? Kung anak siya ni David, bakit siya tinawag ni David na Panginoon? Ha? Bakit tinawag siya ni David na Panginoon? Maliwanag ano po? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Ano po? Hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paanong siya'y kanyang anak? So, hindi ito intindi ng iglesia. Sa tanong ng Panginoong Jesucristo, siguro katulad sila ng iglesia ng ang founder nila ay tao. Ano po? Katulad sila nito ng paniniwala na ang akala nila si Kristo ay lumitaw lang sa panahon ni Maria. Doon lang siya nag-exist. Ano po? Doon lang siya lumabas. Pero ang sabi ni Kristo, lumabas na pala noon pa. Hindi po ang ibig sabihin lumabas nga na sinasabing ipinanganak, kundi siya'y nandoon na. Bago pa lamang magkaroon ng langit at bago magkaroon ng lupa. Una pa siya kay Abraham, una kay Moises, una kay Noe, una kay Adan,
Una siya sa mga nilalang langit at lupa, isda, dagat, ibon, hayop, mga puno. Una siya. Dahil hindi naman lalangin ang lahat ng ang mga bagay kung wala siya. Kaya nalalang yon, nandoon siya. Pero ano nga bang kalagay niya dati? Dati ba siyang tao? Hindi. Siya yung verbo, ang salita, ang logos na nagkatawang tao. Kasama siya ng Diyos simula't simula. Ano po? Kaya nga, sabi niya, doon siya nakatira eh. Ano po? Ang tao sa mundo lang eh. Doon siya nakatira. Pakinggan niyo, ang sabi rito sa Juan, ating binasa kanina. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ulitin natin ha. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sino lang nakakita sa Diyos? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Sa makatuwid, siya lang. Siya lang kasi yung nakasama ng Ama, sa sinapupunan ng Ama. Kita niyo po, magkasama na, magkasama na sila noon pa. Ngayon yung aral naman ng oneness, si Kristo na daw ang Ama. Mali din. Sapagkat, sabi doon, hindi dakila ang sinugo kaysa nagsugo sa Kanya. Ano po? Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man kaysa nagsugo sa Kanya. May nagsugo at may isinugo. Sinong isinugo? Ang anak. Sinong nagsugo? Ang Ama. Kaya maliwanag mga minamahal, sinusugo siya ng Ama. Sinugo siya sa sanglibutan. Kaya nga isinugo ang kanyang bugtong na anak. Amen? Kaya maliwanag po sa ating buhay. Sa ating buhay, dapat bang magtiwala tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Babalik nga rin ba ang ating Panginoon? Siya ba ay babalik pagdating ng araw? Sa araw ng paghuhukom? Sa araw ng judgment day? Pangako niya yun. Ang sabi, bawal magtiwala sa tao. Susumpain pag ang tao ay nagtiwala sa kapwa-tao. Kung si Kristo'y tao, huwag kayong magtiwala na siya'y babalik pa. Kaso lang, hindi naman siya dating tao. Naging tao lang siya nung magkatawang tao. Kaya hindi masamang magtiwala. Hindi ka susumpain kung magtitiwala ka sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay salita, logos, verbo na siya ay nakalagay doon at ang logos at ang verbo at ang salita ay Diyos. Maraming tanong diyan. Sabi lang, saan nakalagay sa Biblia na ang Kristo ay Diyos at saan nakalagay sa Biblia na sinabi ni Kristo, Diyos ako, Diyos ako. Maliwanag po ang sabi. Ano po? At ang salita ay Diyos. Sinong may sabi? Sinong may sabi? Ako ba? Ang binasa natin. Ang salita. Sino yung salita? Nagkatawang tao. Ang verbo, ang salita. Ano daw ang salita? Ang salita ay Diyos. Sa Griego ngayon, ano po? Ay maliwanag po doon pag binasa niyo. Kay Theos in hulogos. At ang Diyos ay ang salita. Ano po? Kaya dapat tayo ay magkaroon tayo ng lubos na pagkakatiwala kung ang Panginoon may pangako sa atin, tayo ay manghawak dun sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Babalik siya. Sa kanyang pagbalik, kukunin niya ang mga taong nagsumunod sa kanya.
At kita niyo ang pangako ng Panginoon, ang ganda. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama. Hindi niya sinabi sa bahay ko. Hindi, sa bahay ng aking ama. Iba siya sa ama. Hindi rin siya ang ama. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Purihin ang Panginoon, ano? Ang ganda, no? Tuloy natin. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tingnan niyo mga minamahal. Sabi niya, ako ang buhay, ako ang daan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Bakit niya sinabi ako ang buhay? Lahat ba ng mga nagsisikilos ngayon, yung araw, yung bituin, yung mga isda, yung tao, kaya ba yan nananatili at bakit tayo buhay ngayon? Sinong dahilan? Bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo nabubuhay? Dahil may Kristo. Siya ang buhay. Kung wala ang Kristo, patay na tayo. Wala tayong buhay. Basahin natin 1:1. Babalik natin dito sa Juan. 1:1 ng John. Sa 3 na, 1 verse 3. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng, nasa 4, nasa 5 na pala ako. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kaya pala sinabi ni Kristo, ako ang buhay, ako ang daan, at ang buhay, at ang katotohanan. Tayo pala, kaya tayo nabubuhay, dahil pala kay Kristo, dahil siya ang buhay. Dahil sabi dito, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tapos, kalilitaw pa lang, sabihin mong si Kristo'y nilalang, sabihin mong si Kristo'y tao, di sana hindi tayo buhay ngayon. Kung wala pa si Kristo. Na kay Kristo yung buhay natin Kaya tayo nabubuhay na kay Kristo. Kung wala pa si Kristo noon, di sana hindi tayo buhay. Bakit buhay tayo? Bakit nabubuhay si Abraham? Bakit nabubuhay si Noe, si Moises? Bakit nabubuhay si Adan? Nandoon na si Kristo, dahil siya ang buhay Maliwanag po ba? Naunawaan na po ba natin? Kaya napakahalaga na maintindihan ito. Kaya pala yan, nagsisikilos, nabubuhay, dahil nandyan na si Kristo. Kaya kung wala pa si Kristo noong unang panahon, walang mabubuhay. Ibig sabihin, nasa kanyang buhay. Siya ang daan, siya ang katotohanan. Yung katotohanan, noon pa man. May katotohanan na. Kaya mga minamahal, sampalatayan na natin ating Panginoong Kristo. Nasa kanya ang buhay. Siya ang daan, ang katotohanan. Kung sasampalataya ka sa Panginoong Kristo, na siya ang anak ng Diyos, mga minamahal, ay tama ang pananampalataya mo. At kung ang pagsampalataya mo kay Kristo, siya ang salita, at ang salita ay Diyos.
tama ang pananampalataya mo kay Kristo. At kung ang pananampalataya mo kay Kristo, una pa siya kay Abraham, bago pinanganak si Abraham, ay siya na, tama ang pananampalataya mo kay Kristo. At kung ang paniniwala mo kay Kristo, siya'y nagkatawang tao upang maging handog ang kanyang katawan, na ang kanyang katawan, yun yung pinatay. Hindi si Kristo talaga yung kalagayan na sinasabi nung bago sa magkatawang tao ang namatay, kundi yung kanyang laman na siyang pinatay sa laman. Ang laman ang nagiging handog para sa kasalanan. Kita niyo po, sabi ni Kristo, yung kanyang laman ay kakainin, pero hindi naman literal na kinain ng mga alagad yung kanyang laman. Ano po? Kaya ang sabi nga ng Panginoon, talagang sabi, pag nalaman mo yung mga salita ng ating Panginoon, nung makausap niya si Poncio Pilato, isipin niyo po, sabi, ikaw ba hari? Sabi niya, ikaw may sabi. Ano po? Kung ang kaharian ko ay nasa sanglibutang ito, sabi niya, kung ang kaharian ko ito ay nasa sanglibutang ito, hindi papayagan na siya ay ganito. Pero dahil sa wala ang kanyang kaharian sa sanglibutang ito, kaya siya ay, yun nga, may ipapako sa krus. Pero hari pala talaga siya. Yun yung hari na hindi nakilala ng mga tao. Kasi hindi naman siya nagdamit hari. Pero siya pala'y isang hari. Amen? Siya'y isang hari. Sampalatayanan natin ang pangako ng isang hari. Pangako ng Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, may pangako ang Panginoon. Buhay na walang hanggan. May pangako siya. Ano po? Na ang sumunod sa kanya ay magbata ng krus, magpasa ng krus sa araw-araw. Sino man nga ang ibig sumunod sa kanya at hindi pasanin ang kanyang krus, hindi magiging karapat-dapat. Pero kung kailangan na sumunod tayo, alang-alang lang sa ating pong nais makasama sa kaharian niya. Pagdating ng araw, ang sabi doon, pasanin ang krus. Pasanin ang krus sa araw-araw. Mga kababayan, napakahalaga magkaroon tayo ng Kristo sa buhay. Napakahalaga magkaroon tayo ng Panginoong ating kilalanin na siya ang ating manunubos, tagapagligtas. Siyempre, siya ang Panginoon. Kinikilala nating Panginoon. Siya ang ating, siya ang ating tagapagligtas. Siya ang namamagitan sa atin at sa Ama. Siya ang ating mapapangasawa sa iglesia. Siya ang mapapangasawa ng iglesia. Kaya nga, narito tayo. Kailangan nating maging kabilang sa iglesia ng ating Panginoon. The church, ang bahay sa bahay ng Diyos. Mga kababayan, salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong ito. Huwag magtiwala sa tao. Kaya katibayan na si Kristo ay Diyos ay yung nasusulat. Pangalawa ay dahil hindi masamang magtiwala kay Kristo. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng tamang pananampalataya. Tamang pagkilala kay Kristo para makatitiyak ka na ang iyong sinusundan at ang iyong mga ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Hanggang dito lang muna tayo mga kababayan. Sabi ng Nanay Ana, mapagpalang gabi po mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa patuloy mo pong gabay at pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Sabi niya. God bless po sa bawat isa. Ayon. God bless po kay Sister Mercy sa Bohol.
Palain kayo ng Panginoon. At ganoon din kay Nanay Lusing, Nanay, God bless. At kay Sandro Joseph, ayun, God bless po. Ayun, ingatan kayo ng ating Panginoon. Sa iba pang mga kapatid natin, si Rilyn May Valmusina, God bless po. At sa inyo pong lahat ng mga abutin ng tinig na ito, ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ay sumenyo. At sana po'y pinagpala kayo ng Diyos sa pamamagitan ng salitang inyong napakinggan. God bless us all.